Kumusta po kayo mga kaibigan? Magandang umaga o magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo para pagpapatuloy yung episode ng ating pong journey sa hydroponics. So ngayong araw na ito, akin pong ibabahagi sa inyo kung paano natin i-prepare yung dilution, no? O dilution. Tama ba yung term ko na yan? Okay, dilution. Dilute natin mga kapatid. Dilute. Yan. I-dilute po natin mga kapatid itong solution A tsaka solution B sa tubig na gagamitin natin para maging nutrients ng tanim natin. Okay? Sapagkat ngayong araw, after 3 days, most likely kung hindi ako nagkakamali, yung last na video ko after 3 days yun, nilagay ko yung mga seeds doon sa mga bottles, no, na meron ng coco peat. So ngayon po kasi nag-sprout na, kaya dapat talaga maabangan natin or dapat maunahan natin kasi napakabilis lang po mga kaibigan umano yung ugat sa bottom ng bottle. Ito 'yon, no. So ito po yung pakita ko sa inyo. Yan, nag-sprout na po siya. So anytime yung ugat mga kaibigan ay kumbaga pipenetrate sa ilalim tapos lulusot diyan sa mga butas, no? Dapat meron na siyang masipsip na nutrients or sa tubig mga kaibigan para po tuloy-tuloy yung pagtubo ng plant, no? So ito po ay single so siguro diretso na yan, hindi na natin kailangan i-replant. Baga tuloy-tuloy na po yan. Yun po ang aking experiment na ginawa. Yung iba kasi karamihan na ginagawa natin, sinisidling muna, kumbaga marami tapos nire-replant. So ito testing lang naman, no? Kumbaga experiment lang. Kung direct siya, hindi na natin i-replant pa, pabayaan na natin dyan. Kaya tuloy-tuloy na yan hanggang sa lumaki siya. So ngayon ay ilagay natin yung paano maglagay ng solution, yung tamang sukat ng solution mga kaibigan. Paano natin ilagay dito sa tubig. Ngayon po, meron po akong mga kagamitan. Hindi kasi ako nakahanap ng saktong 2 liters na bottle, no? Kanina naghanap ako, wala akong nahanap. Kaya ang gagamitin po natin ay 1 liter lang. Pero dito natin magagamit yung ating mathematical computation. Okay? So meron pong dalawang klaseng paglalagay ng solution A tsaka solution B na nutrients sa tubig. Ang tawag dyan, yung una ay half strength at yung pangalawa ay full strength. Okay po, dalawa po yan, half strength and full strength. Ang half strength mga kaibigan, yun po ang gagawin natin ngayon. Bakit? Kasi ang atin pong tinatanim ay pechay at saka lettuce. Ayan po. So sa mga leafy na mga plant, katulad ng pechay at saka lettuce, ang kailangan po lang dyan ay tinatawag na half strength. So paano nga ba gagawin itong half strength? Kaya ito po yung mga preparations natin. So again, ito pong hawak ko ay 1 liter na bottle. No, lalagyan po natin ng tubig. Tapos gagamit lang po tayo ng mathematical computation. Okay, so let's begin mga kaibigan. Meron po akong measuring cup, no? Ito po ay sa medicine mga kaibigan, no? Meron kasing mga naka-indicate dito kung ilang ml. Kakailanganin natin ito. Kaya dapat na magkaroon po kayo nito. Ito kasi marami kasi dito sa bahay kasi ng aking mga anak, kakasakit, pagbili mo ng paracetamol ay merong kasamang measuring cup, no, ng medisina. Kaya dito po naka-indicate kung ilang ml, which is very useful para masukat natin kung gaano karaming volume ng solution A at solution B ang gagamitin natin para sa hydroponics. Okay, so sinabi ko kanina na half strength ang gagamitin natin, no? Kasi ang half strength ay para sa mga leafy vegetables. Okay, so ang measure nito mga kaibigan, sa 2 litrong tubig, okay po, wag po ninyong
mamis ito, no? Sa 2 litrong tubig, 2.5 ml ng solution A at 2.5 ml ng solution B. Yun po ang ilalagay natin. So, let's begin mga kaibigan. Okay? Ating umpisa nito. Okay. So, ito na yung tubig, no? 1 liter ito. So, 2 ganito. Tapos, ano ngayon? Sa 2 liters na tubig, 2.5 ml ng solution A at saka 2.5 ml ng solution B. So, ang gagawin natin mga kaibigan ay isasalin ko muna ito dito sa aking pail or pail ba ito? Yan. Isasalin ko muna dito para maging kompleto yung volume ng tubig. Okay? Gagawa ulit tayo ng panibagong, magsasalin ulit ako dito ng tubig para isalin dito. Tapos saka natin haluin yung solution A at solution B. Alright, so let's begin. Okay, nasalin na po natin yung 2 litro dito sa pail, no? Hindi nyo lang makikita sa video, pero ang importante dito yung paglalagay nito. Okay mga kaibigan, ito. No? Iuro ko muna ito yung pail. Alright, so ilalagay na po natin yung this is solution A. Okay, so magme-measure po tayo ng 2.5 ml. Okay po. Isasalin na po natin. Okay. Yan, sumobra. Kailangan mga kaibigan ay saktong-sakto lang talaga. Na ayan po. 2.5 ml na po yan. Okay. Yan po. 2.5 ml ng solution A. Isasalin po natin dito. Okay. Yan. Takpan natin. Ito mga kaibigan, concentrated po ito, no? Yung nakarang video, 'di ba? Meron na po tayong nakarang video. Ito po ay ang tawag dito ay liquefaction kasi solid siya. Tapos nilagyan natin ng tubig gamit ang distilled water para ma-liquefy. At ang process naman na ginawa natin ngayon ay dilution, no? Dinidilute natin itong concentrated nutrients doon sa tubig na gagamitin naman natin para ilagay doon sa bottle. Alright. So, pagkatapos nito, solution B naman. Okay? Talagang, okay, madali lang po sundan mga kaibigan, no? Solution B. Salin tayo ng 2.5 ml. Ayan po. No? 2.5 ml mga kaibigan. Okay? So, isalin po natin dito sa tubig. Alright. So, pagkatapos niyan, of course, kasi ang akin pong ginawa ay ano lang ito, 2 litro lang ito. Hindi po ito kakasya, kukulangin po sa mga bottles na i-prepare natin, nataniman natin ng mga gulay. Alam ko hindi kakasya yun. So, i-repeat lang po natin yung process. Ano po, i-repeat lang po natin yung process. Kung gusto mo naman, isahan lang, edi gamit lang po tayo ng mathematical computation. Okay, kung halimbawa, magsaling ka ganito ng 4 liters na tubig, meaning 5 ml ng solution A, tsaka 5 ml ng solution B. Okay? So, ganun lang po yun kasimple. At ngayon, itong tubig na nandito ngayon sa pail na ito, or sa timba na maliit na ito na po yung gagamitin natin para isalin natin dito sa, ayan, no? Okay po. Dito. Ito yung tanim. Okay, ilagay muna natin dito. Alright, sige po. Ayan. Tapos dito po natin isasalin yung, ayan, no? Dito po natin ilalagay yung tubig na meron ng solution. Okay? Alright. Sige, ito po ang ilalagay natin. Okay, sasalin na po dito. Kasi katulad ng sinabi ko, anytime ay pwedeng ang tanim ay magpenetrate ang ugat niya, dapat na umabot na dito. So, dapat ang level ng tubig mga kaibigan, mga kapatid, dito po sa takip na yan, no? Sa lampas ng takip, yan, ang inyong makita, dyan po, dito po sa lampas ng takip, dyan po yung level ng tubig. Okay, so i-measure natin. O yung katulad nito, ang akin pong na ano, okay, so, ito po mga kaibigan ay safe na po ito. Okay, so anytime na magpenetrate yung ugat po, ay meron na siyang masisipsip na tubig na meron pong nutrients. Okay po. At yung nilagay po natin na
tubig na yan, may kasama na pong nutrients. Okay? So, makakatulong din po ito na nilagyan na po natin ng tubig para hindi na po siya maano ng hangin kasi may bigat na po, di ba? Kasi mahangin po dito sa place namin. Kaya yan po, mga kaibigan. Okay? So, yun lang po ang kasimple yung sa hydroponics. Ito mga kaibigan ay DIY ito at marami pang mga processes, no? Kung ako ay magkaroon ng chance na magkaroon ng budget, no? Kung mag-success tayo dito sa ating simple hydroponic, no? Sa pamagitan nitong DIY, then most likely baka gagamit na rin po tayo ng mga styrofoam, no? Na medyo may presyo. Pero ito kasi DIY kasi hindi masyadong mahal, no? Ang gagastusin pero kaya nating magpatubo. Sa susunod po na pagkakataon, no? Atin pong experiment, mag-grow po tayo ng pipino, melon, pakwan gamit po ang hydroponic. So sa ngayon ay hanggang dito na lamang at nawa po marami kayong natututunan sa ating video sa araw na ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos.